Nagimbal si Tristan na matuklasan niya ang hidden camera sa dollhouse ni Leah. Unti-unti nang nalulunod sa sariling pagkahibang si Dennis. Ang datay maamong muka ay napalitan ng malamig na titig. Isang titig ng taong handang gawin ang lahat. Makuha lang ang babaeng minamahal niya na labis, si Carol. Sa isip ni Dennis, wala nang mas mahalaga kundi si Carol. Araw-araw niyang sinusundan ang bawat galaw nito. Sinusubaybayan niya kung sino ang kausap at pinagmamasdan kung sino ang lumalapit. At dahil ayaw niyang may ibang lalaking lumalapit kay Carol, nagpasya siyang maglagay ng hidden camera sa kwarto nito. Isang lihim na mata na araw-araw at gabi-gabi nakamasid sa kanya. Sa bawat sandaling nakikita niya si Carol sa screen, parang siya na ang pinakamalapit na tao sa kanya. Ngunit sa totoo lang, lalong lumalayo si Dennis sa realidad. Hindi na ito pag-ibig, kundi isa na itong kabaliwan. Sa kabilang panig, abala naman si Wilfred sa paghahanda, birthday ng anak ni Carol na si Leah. At alam niyang matagal na siyang hinihintay ng bata. Promise Leah, darating si Super D mo, pangako ni Carol sa anak habang abala sa dekorasyon. Ngunit bago makaalis si Wilfred, dumating naman si Attorney De La Cruz, dala ang isang mahalagang balita. O iyon ang gusto niyang paniwalaan ni Wilfred. Sir, sabi ng abogado, kailangan kayong pumunta sa opisina. May mga dokumentong dapat pirmahan agad. Confidential ito. Nag-alinlangan si Wilfred. Ngunit dahil kilala niya si attorney bilang matagal nang kakilala, pumayag siya. Habang nag-uusap sila, inabutan siya ng abogado ng tubig. Hindi niya alam na may halong pampatulog iyon. Samantala, sa bahay ni na Carol, nagsisimula na ang kasiyahan. Masigla ang musika, masarap ang pagkain at masayang naglalaro ang mga bata. Ngunit sa gitna ng lahat, malungkot ang birthday girl na si Leah. Paulit-ulit niyang tinatanong, Nay, nasan na si Super D? Tinawagan ni Carol si Wilfred. Nasan ka na, Wilfred? Naghihintay na si Leah. May dadaanan lang ako saglit, sagot nito. Ngunit hindi na nasundan yun. Pagkalipas ng ilang oras, hindi na siya makontak. At doon na pumasok si Dennis. Dala-dala ang isang malaking bouquet ng bulaklak. Ngumiti ito kay Carol at nagkunwaring concern. Sayang wala si Wilfred. Pero nandito ako, Carol. Ako ang bahala sa iyo at sa anak mo. Hindi alam ni Carol, ang lalaking nasa harap niya ay ang mismong dahilan kung bakit hindi nakarating si Wilfred. Kinabukasan, maaga pa lang dumating si Wilfred kina Carol. Pagod, hiyang-hiya at naguguluhan. Carol, hindi ko alam kung paanong nangyari. Akala ko pupunta ako dito pero bigla na lang ako nakatulog. Ngunit malamig ang sagot ni Carol. Hindi mo kailangan magpaliwanag, Wilfred. May nagsabi sa akin ng totoo na ipagkita ka raw kay Ronnie kagabi. Kaya pala hindi ka nakarating sa birthday ng anak mo. Napatigil si Wilfred. Ano? Hindi totoo yan, Carol. Pero hindi na siya pinakinggan ni Carol. Sobra ang galit at pagkadismaya sa mukha nito. Sa sandaling iyon dumating si Dennis. Sakto sa pinakamasamang oras. Sakay ng bagong kotse. May bit-bit na karatula sa likod ng sasakyan. Bumaba ito. Dala ang mga bulaklak at isang ngiti na parang hindi napapaso ng hiya. Carol, matagal ko na sanang gustong sabihin to. Pwede ba kitang ligawan? O mas mabuti pa, pwede ba kitang maging girlfriend? Tahimik ang lahat. Tumingin si Carol kay Wilfred, ang lalaking mahal niya. Ngunit ngayon ay binigo siya. Dahil sa sama ng loob, sinagot niya si Dennis. Kung iyan ang gusto mo, Dennis, oo. Ngumiti si Dennis ng tagumpay habang nakayakap kay Carol. Sa kabilang banda, si Wilfred naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig, durog, sugatan at tahimik na umiiyak sa loob habang si Dennis nakatitig sa kanya na tila nagsasabing, ako na ang panalo, ako na ang may kontrol. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Pagkalipas ng ilang araw, nakalaya na si Ronnie. Agad niyang pinuntahan si Wilfred. Wala silang napatunayan sa akin, Wilfred. Hindi ako ang pumatay kina Father, Gian o kay Joy. Kung hindi ikaw, sagot ni Wilfred. Halos pasigaw. Sino? Sino ang gumawa nito? Tahimik si Ronnie. Wilfred, naaalala mo ba kung sino ang lalaking nakausap ni Joy bago siya mamatay?
Hanapin mo siya. Baka siya ang may alam ng lahat. Napatigil si Wilfred. Ang lalaking yun. Paulit-ulit niyang bulong. Sino nga ba siya? Kinabukasan, pinaimbestigahan ni Wilfred ang lahat. Ipinatawag niya ang kanyang private investigator upang alamin kung sino nga ba ang naging malapit kay Joy bago ito pinaslang. Ilang arawan lumipas. Bumalik ang investigador, dala ang mga litrato. Pagbukas ni Wilfred ng cellphone, nanlamig ang kanyang kamay. Sa litrato, makikita si Joy masayang nakangiti at sa tabi niya ay si Dennis. Nanginig si Wilfred. Biglang bumalik sa isip niya ang mga sandaling nakikita niyang magkasama sina Dennis at Joy. Mga tuksuhan, mga tinginan, mga sandaling binaliwala niya noon. Ngayon malinaw na malinaw. Matagal nang may lihim na koneksyon si Dennis kay Joy. At hindi lang yun. Naalala niya ang mga pagkakataong tila masyadong interesado si Dennis sa lahat ng detalye ng kanyang buhay. Ngayon niya naisip, hindi pala ito pagkakaibigan, kundi isang maingat na pagpaplano ng isang mapanganib na tao. Hindi sinabi ni Wilfred ang nalaman kay Carol. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ito, kaya palihim siyang kumilos. Sinundan niya si Dennis at sa isang gabing madilim, natagpuan niya ang lihim na silid sa loob ng bahay nito. Pagpasok pa lamang, bumungad sa kanyang daan-daang larawan ni Carol at ni Joy. Nakapaskil sa dingding. Maayos na naka-frame, parang altar ng isang baliw. May mga sulat, notes at ilang bagay na halatang may sentimental value kay Dennis. Habang nag-iikot, napansin ni Wilfred ang isang lumang cellphone. Binuksan niya yon at doon niya narinig ang isang voice message ni Dennis kay Joy. Kung hindi mo ako pipiliin, sisiguraduhin kong wala nang makakakuha sa'yo, ni siya. Nanginginig si Wilfred sa nadiskubre. Kasunod noon, nakita niya sa ilalim ng drawer ang isang baril. At ayon sa forensic test na ginawa ng kanyang investigator, iyon ang baril na ginamit sa pagpatay kina Father at Gian. At sa dulo ng mesa, may isang larawan ni Joy. Nakahandusay, duguan bago ito tuluyang bawian ng buhay. Doon na nagtapos ang lahat ng alinlangan. Si Dennis, ang taong itinuring niyang kapatid, siya pala ang totoong salarin. Siya ang dahilan ng pagkamatay ni na Father, Gian at Joy. At ngayon, siya rin ang sumisira sa relasyon ni Wilfred kay Carol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mananahimik si Wilfred. Hindi na siya ang dating madaling lokohin at manipulahin. Sa tulong ng mga ebidensyang hawak niya, sisiguraduhin niyang si Dennis na ang susunod na akusado. At sa oras na humarap silang muli, hindi na bilang magkaibigan o karibal sa pag-ibig, kundi bilang biktima at tunay na kriminal. At sa wakas, lalabas ang katotohanan at sa pagkakataong iyon, si Dennis na mismo ang lulunok ng kanyang sariling kasinungalingan.